Panoorin naman natin to. Diyos ko. Sa dami-dami ng mga issues kay BP Sara, oo, ang NBI, ang dami-dami, may mga statement pa si Boying Rimulya, ang dami ng mga investigasyon na naganap, ang dami ng mga akusasyon sa web, sa mga internet, sa dami ng mga akusasyon ng mga kupal na mga makakaliwa, hanggang ngayon, kahit isang kaso, wala pang nang isasampa kay BP Sara. Oy, Defenders of the Sun, pang Starbucks. Oy, salamat kaayo, Mr. Che. Mabuhay ka. Ano ako, ha? Orderan mo ako ng white mocha. White chocolate mocha. Yan. Oo, kasi masarap yung matamis. Oh, Defenders of the Sun, salamat kaayo, ha? Pang Starbucks ko talaga yan. Thank you. Ingat ka sa pagdadrive, kapatid, ha? Oh, sa dinami-dami, yung impeachment. Puro impeachment. Putangin na yan. Mag-e-election na, wala pa yung impeachment. Ito naman, yung sa NBI. Oh, sa NBI, hindi ito, sabi naman ni Lovely Skyner. Boss, dami mo angal, ba't hindi yung sarili mo problemahin mo? Gago, wala nga akong problema. Oh, ang problema nga ng sarili ko, kayong mga tanga eh. Oy, Lovely Skyner, putangin na mo. Buhay ka pa. Tangina nyo, wala na kayong makain. Ha? Tanggol pa kayong tanggol kay Bongbong Marcos. Wala na nga ginawa sa bayang Pilipinas yan. Lovely Skyner, maglagay ka dyan ng isang bagay na ginawa ni Bongbong Marcos na dapat pasalamatan natin. Pukin ang ina mo ka. Bilis. Bilisan mo, punyeta ka. Total, bida-bida ka naman. O maglagay ka dyan na magandang ginawa ni Bongbong Marcos na napakinabangan natin lahat, punyeta. O pag naglagay ka dyan at talagang napaniwala mo kami na talagang ginawa niya yan. O sige na, maniniwala ako sa'yo. I-end ko na tong live ko. Bilisan mo. Tangina mo ka, nagmamarunong ka. Ha, Lovely Skyner? Putangina mo, ba't pinoproblema mo kung wala ka bang problema sa buhay mo? Kasi kasuhin mo rin yung problema, ba't pinoproblema mo kung kupal ka? Bilis! Putangina ka, nakikialam ka sa amin, ha? Usapan to ng matatalino, ha? Ha, channel to ng mga nanalo, hindi to channel ng mga natalo, ha. Kayong mga dilawang tae kayo, ha. Putangin na nyo, hindi pa kayo nananalo, ngiyabang nyo na, ha. Ano, wala. Ang ina nyo. Punta kayo ng punta rito, kala nyo matatapang kayo. Linulunok ko lahat ng mga basher dito. Nagpapa-Gcash pa nga daw ako, sabi ni James Alcocer eh. O ikaw, James Alcocer, nanalo ka na, hingi ka pa ng hingi. Isang blessing lang, pwede na yun. Ikaw naman, bigyan natin sa iba. Bobo rin eh. Hoy, ano na, wala ka na. Tangina nyo talaga ha. Gabi na, nag-cellphone pa kayo. Oh, ito. Oh, pakinggan nyo. Wala na ha. Ayaw na. Ayawan na. Putang ina, si Boss Dada naman, tatanong pa eh. Na kasi kayo mambash dito, hindi naman kami nasasaktan sa mga kakupalan nyo. Oo, Diyos mio. NBI, wala pa silang pangkaso. Oh, sige, tingnan natin tong balitan to sa tinagal-tagal ng ilang buwan na nakalipas. Nasa Amerika pa ako nung nag-interview kay BP Sara. Puchan, dami nang pinatawag dyan sa NBI. Oh, hanggang ngayon wala pa rin sila nga naisasampang kaso kasi wala naman talaga eh. Sasampang mong kaso kay BP Sara, kita mo naman, hindi naman ano yung tao, hindi naman hostile yung tao, Diyos mio. Sige, play. Ingat na ingat ang National Bureau of Investigation na hindi magkamali kung kaya't wala pang isasampa na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ay kaugnay sa mga banta umano ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pa. Si Jason Rubrico sa report. Isinasapinal na ng National Bureau of Investigation o NBI ang draft ng resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga pagbabanta umano ni Vice President. Yan, Rosine, salamat kaayo, palakpakan.
President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa takdang panahon, ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ay isusumite nila ito sa Department of Justice o DOJ. Pero paglilinaw ni Santiago, wala pa silang isasampa na kaso laban kay VP Sara. Talaga iniingatan namin na magkamali kami, kailangan talagang Alam mo, magaling na judge ito si si Santiago, dati rin tong isang alagad ng batas. Ako naniniwala ako na matinong tao ito eh. Mabuti yan, sir, tama yan, no? Pangakuan nyo na lang, sige, inaasikaso namin. Sige, talagang thoroughly inaaral namin. Pero alam naman namin na talagang hindi nyo yan inaasikaso kasi wala naman talagang ikakaso kay VP Sara dahil wala naman talaga siyang nilabag. Napakalinaw naman doon sa kanyang statement na kung may mangyari sa akin at ipapatay nila ako, patayin mo rin sila. Plain and simple. Pag may nangyari sa kanya, wala pa naman nangyayari sa kanya eh. Pag may nangyari kay Inday Sara at may nangyari din sa kanila, ayun, ibig sabihin, pwede nyo nang ikulong yung bangkay ni Inday Sara, gano'n. Pero napakaganda. Alam ko naman yan, wag nating ibisto na kunyari ingat na ingat, kunyari ganito, kunyari ganyan sa takdang panahon. Yung mga ganyan sagot, wala na yan, suntok sa buwan na yan. Oo, ang gagawin na lang nito ni Judge Jaime Santiago, kapag ka talagang pinilit siya, magre-retired na lang talaga yan. Magre-retire na lang yan. Mag-retire na nga ako, ayoko na sa gobyerno. Alis na ako. Ganun. Tapos pabayaan ko na lang yung susunod na NBI director. Yung magsampa ng kaso, sasabihin ng NBI director, hindi yan ang priority ko eh. Total, hindi pa naman ako NBI director nung nangyari yan. So, ayoko i-prioritize yan. Wala talagang, hindi talaga andar to. Alam yan nito ni Judge Jaime Santiago. Napipressure lang din to si Sir kasi syempre, sinong amo niya? Si Boying. Tapos sino amo ni Boying? Malacanang. Napipressure lang din to si Jaime Santiago. Pero I am sure na ito si Jaime Santiago, hindi yan papayag na gamitin siya neto na gumawa ng krimen, netong mga hinayupak na mga above him. Yung mga boss niya, hindi yan papayag na pinaghirapan ko to eh. Pinaghirapan ko yung reputasyon ko tapos gagamitin nyo ko para sa politika nyo. Kaya ako naniniwala ako dito kay Judge Jaime Santiago, retired Judge Jaime Santiago ng NBI, na yung rule of law, yung paiiralin niya dito at yung due process. At naniniwala ako na hindi niya makikitaan ito ng probable cause dahil sa totoo lang, kung ikaw ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ni VP Sara, nakaliwat kanan yung bumibwisit sa'yo, humahayop sa'yo, gumagawa ng fake news sa'yo, dinidiin ka sa mga kaso na, na hindi mo naman ginagawa, sigurado ako, baka may kausapin ka rin na mga tao na pag when push comes to shove, ito mga gagawin nyo, paghahabilinan mo ng mga bagay-bagay. Sabi ni Defenders of the Sun, sana huwag magpagamit. Naniniwala ako, I still believe na itong si Jaime Santiago ay isang matinong judge at matinong NBI director. Na sana, sir, kung feeling mo, ginagamit ka na sa politika, hindi mo na kailangan niyang pagiging NBI director. Hindi na, full ka na, napakaganda na ng napakakulay na ng iyong karir. Napakaganda na ng iyong karir. Napakahusay na ng iyong buhay. Huwag mong sirain dahil lang pinipressure ka ng mga bossing mo. Alisan mo. Resignan mo. Tapos magano ka na lang, magkuyakoy ka na lang, hayahay ka na lang sa farm mo, sa beach house mo. Spend time with your apo, with your kids. Kasi papunta na kayo sa sa eternal life. Papunta na kayo dun sa kabilang buhay. Gamitin nyo ng maayos yung mga nalalabing yung mga oras dito sa mundo. Dito to, pang legacy na talaga, Bright na rin yung iniwan nito. Mantakin mo, galing sa isang pulis, tapos nag-abogado, tapos naging abogado, naging judge, tapos naging NBI director. Kulang na lang maging presidente ka eh.
Napakaganda na sir talaga. Napakaganda na ng inabot ng iyong career and hindi mo utang ng loob yung pag-a-appoint nila sa'yo dyan. Hindi mo utang na loob yan. Kung sasabihin lang nila na, hoy, utang na loob mo kaya ka naging NBI director. Talaga? Ganun ba? O ito, sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko na kailangan yan. You are old na, sir. You are supposed to be enjoying your life now. Enjoying your retirement, enjoying the fruits of your labor. Wag na nating sirain yung magandang pangalan. Kasi hindi mo lang yan pangalan. Pangalan din yan ng asawa mo. Pangalan din yan ng mga anak mo. Pangalan din yan ng mga apo mo. So wag mong hayaan na dumihan nila yan, sir. Tama. Paliwanag ni Santiago, ito ay bilang pagtalima sa Memorandum Circular No. 20 ng DOJ. Ito ay nagtatakda ng panuntunan na ang paghahain ng reklamo sa korte ay hindi lamang dapat nakabase sa probable cause, kundi dapat ding isaalang-alang kung may reasonable certainty of conviction o sapat na ebidensyang magbibigay ng mataas na posibilidad. Yun ang importante sa lahat. Pag nagsampa ka ng kaso, hindi lang probable cause. Kailangan merong certainty, high certainty of conviction or high possibility of conviction. Kailangan yung mananalo. Kasi what's the point na nagsampa ka ng kaso na malambot para lang makasuhan mo yung tao at masiraan mo siya? So napakagaling talaga nito ni Judge Asuncion. Hindi pwedeng basta nagsampa ka lang ng kaso katulad ng Kalabantag. Yung kanila basta na lang isinampa. Kahit mahina, basta isinampa. Yung kay Pastor Apollo Kibuloy, basta kahit mahina, dinismiss na. Sige, sampa ulit. Para lang natin siya. Kasi judgmental ng mga Pilipino To a court of public opinion. Pag sinabi mong ganito, ganyan, alam na nila kagad yun na kagad. Oo, sige. Rapist yan. Human trafficker yan. Ganito yan. Pero dito sa Pilipinas, meron pa rin tayong umiiral na kasabihan. Presumption of innocence. Yung innocent until proven otherwise. So kailangan, pag nagsampa ka ng kaso, kailangan mataas yung conviction rate. Mataas yung posibilidad na makonvict yung tao, hindi lang basta masampahan mo ng kaso. Yun ang maganda rito kay Santiago. Hanggat hindi niya nakikitaan itong investigasyon nila kay VP Sara tungkol dun sa mga sinabi niya na mataas yung possibility ng conviction, hindi niya isasampa to. Kasi useless daw yung isang kaso na isinampa mo tapos natalo din bandang huli. Nagpagod ka lang. Na mahatulan ang akusado. Ang layunin ng Memorandum Circular na ito ay maiwasan ang pagsasampa ng mga kaso na mahina ang ebidensya at walang sapat na basihan para sa conviction. Kaya pinag-aaralan namin ng mabuti at pagka nakita ng ating mga prosecutor there sa DOJ na hindi namin ma-ascertain na magkakaroon ng conviction, maaari nilang i-dismiss ang kaso or ibalik sa amin, pag-aralan uli. Kaya hindi kami basta-basta na lang sampa ng kaso or whatever, ganun po. Talagang ingat na ingat po ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Napakaganda nun. Tiwala lang. Marami pa rin matitulong sa gobyerno. Marami pa rin matitulong sa gobyerno, mga bossing.